Good morning sa inyo lahat mga idol, no? So ito na yung continuation ng ating ginawang unang video ng Kawasaki Barakugan, no? Na dinisassemble natin ng isang araw, no? So ito naman ay i-assemble na natin mga idol, no? So dito ang ginagawa ko mga idol ay nag-i-install ako ng piston ring, kasi nagpalit din tayo ng piston ring, no? Kasi nagkakaroon na siya ng oil leakage, no? Malinis na yung gilid ng kanyang piston ring nung binuksan natin. So dito mga idol, no, ipapakita natin na step by step na para kahit papaano, no, ay makapagbigay ako ng kunting kaalaman sa ating mga manonood, no, sa ating mga followers, no. So lahat ng aking nalalaman ay aking ibahagi. Sa ganun ay kahit papano makatulong man lang sa mga kapwa nating may mga motor, no. Okay, so ito na mga idol, naiset ko na yung ang ating piston ring, no. Lagyan nyo yan ng langis pala yun, pati yung ating piston pin, no, bago nyo sa ikabit. Ngayon pag halimbawa naikabit nyo na yung piston pin at saka piston, no, sunod nyo ilagay dyan mga idol is yung kanyang circlip, yung circlip ng ating piston pin. Okay, sure nyo lang ang kanyang lock na nakapasok mismo sa gatla nun, kasi may gatla yan mga idol sa loob importante nakapasok yan sa doon. Siguraduhin nyo nakapasok talaga siya, kasi nga pagka yan ay hindi nakapasok, no, may tendency yan na lumabas, at saka ang magiging issue dyan ay tatamaan yung ating block. Yan, sunod mga idol ay bago nyo ikabit yung ating block, no, langisan nyo muna yan para magkaroon siya ng lubrication bago pa man umandar ang makina. Mayroon na siyang langis doon para yung metal to metal na contact, no, hindi siya iinit agad-agad dahil meron tayong initial na langis na inilagay, no. Okay, yan, ilagay na natin yung ating block mga idol, no. Sunod nyo ilalagay dyan mga idol, no, yung ating chain guide, yung chain guide sa kanan at sa chain guide sa kaliwa. Yan, yung chain guide natin sa kaliwa. Yung chain guide sa kanan pala, mayroon yan isang tornilyo, no, at saka isang spacer sa gitna, no. So sunod natin is yung cylinder head. Okay, naikabit na natin yung ating cylinder head. Pagkatapos maikabit yung ating cylinder head, no, isunod natin yung ating yung cylinder head gasket pala mga idol. Sunod natin yung ating cylinder head. Yan, yung ating cylinder head. So pag nagkabit kayo, para mas madali, doon kayo mag-start sa right side ng ating motor, no. Medyo madali naman ikabit yan, medyo lang naman yan, itagilid nyo lang naman yan. Ayan, sundan nyo lang yung nasa video mga idol. Then ilusot nyo yung ating timing chain. Okay, ayan, tsaka siguraduhin nyo na naitama nyo yung ating cylinder head gasket, no, yung nakalapat talaga siya. Then i-check nyo din yung kanyang chain guide kung nakalapat din sa ilalim, no. So ayan na, naikabit na natin. Then ang isusunod natin dito mga idol na ikakabit yung kanyang stud bolt, no. Dito unahin nyo ikabit yung dalawang maiksi. Yung dalawang maiksi ang unahin nyo ikabit. Ayan, kasi tatama yan sa chassis kailangan medyo i-slide nyo muna yung, medyo patagilid nyo lang yung ating cylinder head para lumis sa konti sa ating chassis. Din isunod natin yung dalawang mahabang stud bolt. Pagkatapos dyan is yung dalawa namang 8mm na stud bolt, yung lang, ayan, dito lang naman sa gilid yan, yan ang
isa pa sa mga ikakabit nyo. Okay? Pagkatapos nyan, pwede nyo nang higpitan gamit ang ating 12mm na dip socket or T-wrench. Pwede yan mga idol. Ngayon, pag nahigpitan nyo na yan, idol, mga idol, no, ay isunod nyo dyan is yung i-timing nyo yung ating magneto, no. So may timing mark yan dyan sa may crankcase. Itapat nyo yung T-mark bago nyo ikabit yung ating timing gear. Sa pagkabit naman ng mga timing gear dyan, idol, no, itapat nyo din yung timing nyan sa may cylinder head. Kailangan nakatapat lahat yan. May mga timing sign naman yan, ano. So kailangan naka-align yan from top to bottom, no. O, i-ano nyo lang siya, i-timing. Tapos pag hindi naman hanggat hindi nyo siya na itatiming ng diretso, baguhin nyo lang hanggang sa makuha nyo yung tamang timing niya, no. Kahit magka sumubra yan ng isang ngipin, i-atras nyo lang o i-abante hanggang sa makuha nyo yung tamang timing. Okay? So ayan. Ngayon, halimbawa pag na-timing nyo na yan, no, saka nyo ilalagay yung ating ating dalawang alin 6mm. Yan. Pag nailagay nyo na yan, sunod nyo ilalagay yung ating tensioner. Yan. So, pero bago nyo ikabit yung ating tensioner ay iset nyo muna siya, ibaon nyo para maikabit nyo siya. Yan, kagaya niyang nakikita nyo sa video. Yan, ano nyo muna, ibaon. Yun, nahulog pa. Okay, i-reset natin uli kasi nahulog. Yun, na-reset na natin. Okay, na-set na natin siya, nakabaon na. Ngayon, saka nyo ilalagay yan doon sa ating block. Yan. Tapos ilagay nyo yung dalawang tornilyo niya, 8mm. At ang haba yan is 25. Yan. Pagkatapos nyo maikabit at nahigpitan, saka nyo i-release yung ating tensioner, no. Yung ibinaon natin kanina, i-release na natin yon para tumukod siya doon sa chain guide. Okay? Ngayon, halimbawa natapos na natin yan, nag-release na siya. Sa kanya naman higpitan yan uli. Saka pagkatapos niyan, higpitan nyo na yung ating tornilyo ng ating timing gear, yung dalawang alin na 6mm, no. So dito, one man game tayo. Diskarte na lang para mahigpitan yan, no. Gumamit kayo ng 19mm na combination. Lagay nyo sa sa bolt ng ating magneto, then hawakan nyo na lang paa nyo para hindi umikot, para hindi siya sumabay. So ayan na, kagaya ng ginagawa ko. Ngayon, natapos na natin siya, naigpitan na natin. Okay, huwag nyo kalimutan yung cylinder head cap na 2 piraso, no. Lagay nyo yan dyan. Pagkatapos nyo mailagay yan, next na natin na susundin ay isusunod ay itatiming nyo na yung ating valve. Tingnan natin yung valve clearance. So ikot nyo muna siya ng counterclockwise. Okay, tapos pababain nyo yung exhaust, din yung intake, din itap nyo. Pagkatapos yung ating valve clearance dito sa intake is 0.08. Okay, 0.08 yan mga idol, no. Pagkatapos yung ating exhaust naman is 0.10. Ayan, mas maganda mga idol, no, mayroon kayong ganito para sure kayo sa clearance na ginagawa nyo, no. Pero kung wala naman, dadaan na lang muna sa filling gauge kung wala kayong filler gauge, no. Pwede naman yun, kaya lang syempre hindi ka sure sa gap na nilagay mo, no. So ayan, nagawa na nating i-valve clearance yung ating mga barbula. Lalagyan na natin to ang ating takip.
Tsaka pinalitan ko na rin yan ng mga bagong tappet o-ring. Okay. Dito 8mm, no, dalawa. Ayan. So sunod natin gagawin mga idol, no, is yung kanyang crankcase dito sa magneto. Lagyan nyo muna ng gasket maker yung rubber dyan sa may stator. Din ilagay nyo yung ating magneto gasket. Kasi minsan pag matigas na yung matagal na yung motor, matigas na yung goma dyan, kaya nagkukos ng leaking dyan sa may goma, no. So lagyan nyo ng gasket maker kagaya nyan. Okay, kabit na natin. So bali pagkatapos nito, no, hindi pa natin siya mapandar dahil bubuksan ko pa yung kanyang kanan dahil papalitan din to ng clutch lining, no. So video ko rin to, no, para makita nyo din, para ma-update ko rin kayo sa paggawa nito, no. Kasi yung may-ari pa nito nagparibit pa eh. Pero pagkatapos nito mga idol, nabubuksan ko na rin yung kanyang kanan. Titingnan ko kung anong mga possible na sira, no. So ayan na, naisara na natin. Lagyan na lang natin ng mga tornilyo to, no. Okay, ayan. Okay, yan mga idol, nakabit na natin pati yung kanyang carb, nakabit na rin natin, no. So susunod na natin yung kanyang kanan. Okay, so update na lang mga idol, no. So hanggang dito na lang siguro yung ating video, no.